Palagay yung speaker namin sa'yo, sir. Sir, magkailangan kami. Pasok ka, pasok ka. Nagulat na lang ako na nakita ko doon si Secretary John Vic Remulla. Tinaharang ako. I never thought the day would come that somebody would prevent me from entering the Senate. This is my office. Again, thank you. Di ko rin nakalain na yung Senate staff, yung media, dahil nasama na kayo doon. Kayo pang nakatulong na makarating ako dito sa hearing na to. This is the Senate. This is the halls of democracy. We will hold our hearing and we will continue. Mr. Chair, may susumbong lang po. Maraming nagte-text na sinusubaybayan ang ating hearing ngayon at ang nireklamo ay hindi lumalabas sa website, pinagbawalan daw. At yung iba naman sa ibang plataforma ng media, pinapatay ang coverage, putol-putol at choppy. Kung pwede lang po, hayaan natin na marinig ng sambayanan ang testimonya ng ating mga Marines. Salamat po sa inyong ulat, Madam Senator. Talaga pong gagawin nila ang lahat ng kanilang magagawa. Meron po bang nagsalita sa kanila, isa man sa kanila? Lalo na po yung madaldal sa kanila. Wala po. On record, kayo pong mga participants sa media, nakarami po sa inyo ay bayaran. Sasabihin ko na sa inyo ito. Meron po bang nagsalita sa kanila? Kayo pong members ng media, tinanong niyo po ba sila kung bakit nagpakatahimik sila? Halos 10 buong singkad, hindi sila kumuha. Nung kami po ang nagkaisa para manguna uli sa Senado, ngunguna na Senate President Alan Cayetano, hindi pa po kami nagtatagal. Gumawa na sila kaagad ng paraan para matigil kaagad ang pagdinito. Iisa lang po ang layunin. Pigilin taga at ibaon na sa limot ang tungkol sa pangyayari ng flood control scandal. Lahat po ng sasabihin nila, ililinlangin kayo. Ililigaw kayo. Nailigaw po yung ilan naming mga aliado rito. I received information, it's not verified, that the Attorney Bantug, who is not the secretary, ay pinag-utos nga daw to, pati yung, just the website or the Wi-Fi? Do we have Wi-Fi now in the... again, no, kung sino in charge nung website, put it on. If not, kasama din po kayo sa nag-i-interrupt, nag-disturb nung proceeding, because in the digital age, pag ang coverage ng hearing, you interfere with that, you know, that is part of stopping the public from knowing what is happening here. No? So, again, ayoko kayo maipit, pero hindi man siguro kayo maipit by putting on live kung ano nangyayari ito. That's a matter of record. Even our non-hearing events, halimbawa may art fair tayo dyan or may EDCOM report, ay pwedeng ilagay sa website natin. So there's no legal issue about broadcasting officially from the Senate. Madam. Grabe mga kababayan, itong nasaksihan natin ngayong umaga dito nga po sa loob ng Senado kung saan nagkaroon ng konting tensyon, no, sa pagpasok po ng ating mga resource person, itong ang 18 Marines. At nasabi nga po ni Senator Pia Cayetano na hindi niya ine-expect, no, na nandoon si DILG Secretary John Vic Remulla at pipigilan siya na makapasok ngayon sa kanyang opisina. So mabuti na lamang nandun din si Senator Robin Padilla upang nang sa ganun ay matulungan na makapasok itong 18 Marines, and also nakipag-anuhan din siya, girean din siya dito kay John Vic Remulla. Makikita nyo, no, dito sa short clip video mga kababayan na grabe, ba't pinipigilan, no? Ayun yung malaking tanong dun eh. Kaya ginawa natin to ng reaction video at magbigay din ng personal opinion bilang isang mamamayang Pilipino na taxpayer din, no, na bakit pipigilan ninyo yung mga resource person o yung mga taong gustong magbigay ng kanilang mga salaysay. Kasi ito ngayon mga kababayan, kasalukuyan na pong dinidinig o nagpo-probe dito sa flood control scandal dito po sa Blue Ribbon Committee. Kasi itong mga resource person na to, naka-under oath na po ito, no. Kaya mabigat na yung kanilang mga bibitawang salaysay. Kumbaga may bigat na siya. Kumbaga yung mga sasabihin nilang salaysay ay talagang credible na, no, dahil maaaring kung sakaling may kasinungalingan silang sasabihin or hindi tugma dun sa kanilang mga sinumpang salaysay, ay talagang mananagot din sila sa mata ng batas. So,
Itong pagkakataon na to na marinig natin yung 18 Marines kasi napakatagal na 'di ba? Puro sa social media lang natin sila naririnig. So chismis lang 'yun, no? Hindi natin masasabi na talagang ito ay valid kasi nga syempre hindi dinidinig. Kumbaga ano sila, parang parang tinatanggalan ng kredibilidad or credible kasi nga syempre parang chismis lang daw to, ganun. So kung chismis lang, no, pwede pa rin nating pakinggan yan mga kababayan kasi tayo ay nag-gather ng information. So siguro maaaring pakinggan muna natin yung kanilang mga salaysay, yung iba't ibang tao na gustong magsalita. Tapos doon mag-come up ng kumbaga doon sila mag-come up ng solution o kung ano yung dapat nilang gawin. Ito ba ay nagsasabi ng totoo, tugma ba to? 'Di ba ganun? And supposedly dapat itong senators natin dito ay hindi dapat sila nagdi-divide or naging divided, no? Dapat ang majority and minority dapat sanib puwersa sila dito kasi para sa mamamayang Pilipino, mga kababayan, itong kanilang gagawin. So makikita nyo talaga kung sino lang yung tumitindig at hindi tumitindig. Kagaya nga sabi ni Senator Dante Marcoleta na lahat gagawin, no, para hindi lang matuloy itong Blue Ribbon Committee sa pag-iimbestiga dito sa flood control scandal, na isa sa talaga masasabi natin, no, na napakalaking nakawa na nangyari sa bansang Pilipinas. Grabe mga kababayan, no, at hindi naman maikakailayan mga kababayan dahil noon pa natin gustong malaman yan pero pilit na pinagtatakpan itong mga mastermind ng malawakang scam na to. So this time, muling tumindig itong ating mga iilan sa mga senador na talaga namang mararamdaman natin, no, na gusto talaga nilang ilabas yung katotohanan. Kasi magtataka ka, bakit kinakailangan pigilan na ito naman yung long overdue bukod sa impeachment ni VP Sara Duterte na atat sila, napakaingay nila na sinisigaw nila for accountability or transparency. Bakit pagdating dito sa flood control scandal napaka-selective nila? So yun lang naman yung yung parang nakikita ko dito sa ating mga senador, no, lalo na yung mga nasa minority, mga kababayan, na dati alam naman natin na sila ang humahawak nito pero wala naman silang nagawa. Hindi naman nila ibinigay yung kabuuang kwento o kabuuang nangyari o sino man yung mga napanagod kasi still yung mga pinangalanan at yung mga sangkot allegedly dito sa malawakang flood control hindi naman nakasuhan, hindi naman nakulong, samantalang etong nangyari kay Senator Jinggoy Estrada, Diyos ko, napakabilis, 'di ba? At hindi natin alam kung ano nga ba talaga ang katotohanan dito, kung meron pang negotiation na nangyari kaya nung siya ay hindi tumalon sa kabilang bakod mapunta sa minority, kinasuhan siya at talagang karakarakang dinampot, 'di ba mga kababayan? At nakakalungkot kasi talagang targeted na nila yung Senate ngayon. Wala na tayong ibang napapanood kundi ang gulo sa Senado. Parang pinalalabas nila talaga na yung institusyon ng Senado ay wala na, parang ganun. Pero makikita ng iilan, lalo na sa naniniwala, lalo na yung mamamayang Pilipino na naghihintay talaga ng totoong kasagutan at totoong nangyari dito sa pagnanakaw sa kaban ng bayan, talagang naiintindi, nauunawaan itong ginagawa ng mga to ay panggigipit. Tignan nyo naman mga kababayan, no? According kay Senator Amy Marcos, nakatanggap siya ng balita na hindi daw nilalagay sa website itong nangyayaring hearing or kung meron man, putol-putol or choppy. So hindi natin alam kung ano ba ang ginagawa nila, 'di ba? Pero may iba pa namang source mga kababayan. Punta lang po kayo sa Facebook page ni Senator Amy Marcos or ni Senator Alan Peter Cayetano. Doon yung mapapanood, no, yung kabuuan ng naging hearing. Kasi itong ginawa natin is highlight lamang po ng mga maiinit na nangyari o yung mga naging pahayag ng bawat isa dito. Kaya gagawa natin ng reaction video, no, kasi napakahaba na itong hearing na to. At again, nag-under oath na itong 18 Marines, including pati yung si Attorney Balikod ata to, na kasama nila na tumatayo bilang abogado nila. So finally nakarating sila dyan sa loob ng Senado at isa-isa na silang nagbibigay ng kanilang mga salaysay patungkol dito sa kanilang nalalaman di umano dito sa pag-deliver ng mali-malitang pera sa mga iilang opisyal ng ating gobyerno. So biruin nyo, nakakakilabot, di ba mga kababayan? So ayun lang, ang malaking pinagtataka dito, bakit pinipigilan? Which is
wala naman sigurong masama na mag-conduct ng investigation, no, dito sa malawakang pagnanakaw na nangyari sa ating bansa. Bakit pinipigilan nila? 'Di ba? At itong impeachment kung pilit nilang ibinabato. Nakundi na ang Senate, no, 'di ba? Tinanggap na nila yung articles of impeachment at anytime so pwede na magsimula yan. Kaya lang sa ginagawa nila na ngayon na nagkorum-korum sila kahapon ata yun, hindi naman valid, no? At pinagpipilitan nilang i-bend the law talaga, mga kabayan. Nakakatawa kasi marami din nalilin lang sa totoo lang. Kasi syempre naging dalawa yung pahayag. Maaaring siguro yung ibang mga resource person ay nalito dahil nga syempre ang alam nila ay na-move na ng Monday dahil nga sa sinabi ni Erwin Tulfo na ang Blue Ribbon Committee daw ay i-move sa Monday. If I'm not mistaken, okay. And then sila na din yung nagsabi na work from home daw ang mangyayaring session ngayong araw ng minority, which is nakakagulat, no, dahil hindi nga sila pumapayag sa online vote tapos sila magwo-work from home. So, nakakawindang talaga mga kababayan ito nang nangyayari. Kasi pagdating sa kanila, okay lang yung mga ganitong batas. Pero pagdating sa kabila, sa majority, talagang lahat ng remedy, lahat ng pwede nilang exercise kuno dyan ay gagawin nila para lang hindi matuloy. At kung ano-ano yung ano. Actually, kahapon nakakagulo kasi pati ibang mga mainstream media, ang dami mga Facebook page yung naglalabas na si Senator Win Gatchalian na daw yung acting Senate President. Yung mga ganun, yung parang, hello, nagsasalita din at nanonood din ako kay Senator Alan Peter Cayetano at siya talaga yung lehitimo, valid na Senate President dahil hindi naman siya totaling napalitan. At capable pa rin siya sa kanyang tungkulin. So, ipag-pray natin mga kababayan na lumabas ng katotohanan dahil ito lang yung tanging paraan, no, upang wakasan na ang matinding korupsyon na nararanasan natin sa ating bansa. Yung mapanagot at makita yung pinakapunot dulo ng lahat kung bakit nangyari ito. Kasi kung hindi, cosmetic lang ang mangyayari. Uulit-ulitin lang to sa ibang paraan, no? Kailangan malaman natin at matuldukan na to kung gugustuhin talaga nating magbago talaga ang sitwasyon ng ating bansa at ng ating lipunan, no, sa ating mamamayan. Kasi at the end of the day, tayong mamamayang Pilipino yung magsasuffer nito, hindi naman sila. Kasi sa pagtaas ng mga bilihin ngayon, sa pagbagsak ng ekonomiya ngayon, hindi naman ramdam yan ng mga elitista eh. Hindi ramdam yan ng mga mayayaman at nasa kapangyarihan. Ang nakakaramdam yan mga kababayan is yung mga kapwa nating Pilipino na normal na namumuhay, yung mga salat sa lipunan, 'di ba? Yung talagang mga nasalaylayan ng lipunan, yun yung nakakaranas ng hirap na ginagawa ngayon ng ating gobyerno. So ito ay pahirap mga kababayan at dapat wakasan na. Kaya nga sabi ni Senator Marcoleta, lahat gagawin nila para lang ilihis o linlangin ang mamamayang Pilipino. Kaya tayo mga kababayan, kailangan maging mapagmatsyag tayo. Huwag tayong mag-stick lang dun sa kung ano yung pinifeed sa atin at ano yung nakikita natin. Mag-research tayo, pakinggan natin yung both side. Hindi ko naman sinasabi na maging close-minded tayo at makinig lang dito sa majority na kung ano yung sasabihin. Siyempre magsaliksik pa rin tayo, 'di ba? Para demokrasya, kasi ito naman yung inaano ng ating majority, 'di ba, na senators na tumitindig sa demokrasya. So walang problema dun kung ano yung opinion nyo tungkol dito sa ginagawang Blue Ribbon Committee probing about sa flood control. Welcome kayo dyan kung ano yung ano nyo dyan, pag-iisip nyo dyan, kasi nasa demokrasyang bansa tayo. So malaya kayo makapagsalita, mag-criticize ng kung ano. Ang mahalaga dito, malaman natin at doon tayo, malaman natin yung katotohanan sa nangyari po sa malawakang scam na nangyari sa ating bansa. So again, itong aking naging reaction video ay hindi para manira ng mga tao, no, kundi maging isang mamamayan na nagmamatsyag, nagbabantay sa nangyayari ngayon sa ating bansa at ibigay, yung parang nagano tayo nagdedemand tayo ng kasagutan sa matagal nating tinatanong na saan napunta. Kasi ang hirap na mga kababayan ng ating bansa, no? At hindi na katanggap-tanggap itong mga nangyayari ngayon na despite na napakalaki ng suliranin ng ating bansa, nandito sila nakatutok o sila na lang dito sa gobyerno, yung ating pinanonood. Wala na yung para sa tao yung tunay na reforma, tunay na pagbabago para sa edukasyon, kalusugan, pangkabuhayan, agrikultura, infrastruktura. Wala na mga kababayan. Sila na lang, yung issue na lang nila dyan, nakawan, kanya-kanyang kamkaman, kanya-kanyang taguan, kanya-kanyang pagtatakip. So ang malaking tanong dito,
bakit pinipigilan itong magsimula, itong Blue Ribbon Committee sa pag-iimbestiga ng flood control scandal. So again mga kababayan, ano yung komento nyo dito? Ano yung opinion nyo dito sa ating naging reaction video? At for sure naman nakapanood din kayo at nanonood din kayo ng mga kaganapan ngayon sa Senado. So comment down below no kung ano yung reaction ninyo dito sa nangyaring pagpipigil di umano ng DILG Secretary na si John Vic Remulla sa pagpasok ni Senator Pia Cayetano at ng mga resource person ang 18 Marines. Maraming salamat po.